Ano nga ba ang totoo sa likod ng tinatawag na glitch in the matrix? Isang araw, habang nag-i-scroll ka ng video, bigla kang napatigil sa isang lumang commercial na pamilyar sa'yo. Sikat ito noong bata ka pa. Sa eksena, may lalaking kumakain ng biscuit suot ang isang pulang t-shirt. Pero may napansin kang kakaiba. Parang mali, di ba? Sa pagkakaalala mo, pula ang t-shirt ng lalaking iyon. Pero dito sa napanood mong video ngayon, blue na ang suot niya. Ano nga ba ang nangyari? Nagkamali lang ba ang memory mo? O ito na ang tinatawag nilang glitch in the matrix? O baka may paliwanag dito na kayang sagutin ng science at logic? Tara, pag-usapan natin yan. Glitch in the matrix. Ano naman yun? Ang glitch in the matrix ay tawag sa mga kakaibang karanasan na parang may mali, weird o naputol sa reality. Mga sandaling tila may nangyaring hindi normal o parang may nabago bigla sa paligid mo. Naging popular ito dahil sa pelikulang The Matrix, kung saan pinapakita ang ideya na baka ang mundo natin ay isang computer simulation at ang mga glitch ay para mga error o bug sa system ng simulation na iyon. Pero huwag ka munang ma-excite na baka computer program ka lang dahil karamihan ng mga tinatawag na glitch ay may paliwanag. Number 5. Mandela Effect. Naaalala mo pa ba yung music video ni Britney Spears na Oops, I Did It Again? Siyempre naman, red jumpsuit, nasa space station at yung signature na dance moves ni Britney. Iconic, di ba? Pero ito, sa pagkakaalala mo, ano ang itsura niya habang kumakanta? Kung inaalala mo siya na may mic sa bibig para sa concert, nako, na Mandela Effect ka na. Subukan mong balikan yung video ngayon at makikita mo na wala siyang suot na mic. Wala siyang suot na kahit na ano sa mukha. Pagkakita mo, parang may kulang. Parang may nabura o tinanggal. Siguradong sigurado ka. Naaalala mong may mic siya noon, di ba? Anong nangyari? Nagka-glitch nga ba sa program? Pinalitan ng history? Alalahanin mo rin si Pikachu. Naalala mo ba kung anong itsura ng buntot niya? Dilaw na may itim sa dulo? Parang familiar, no? Pero kung titingnan mo yung official art, cards o mismong anime, surprise! Wala siyang black tip sa buntot at never siyang nagkaroon nito. Meron pa, ito, natatandaan mo ba yung Monopoly guy? May top hat, may tuxedo, at parang may monocle, di ba? Kung ganyan mo siya naaalala, naku, mali! Dahil ang totoo, wala siyang monocle. As in, kahit kailan, never siya nagkaroon ng ganoon. Hindi lang ikaw ang may ganitong experience. Napakaraming tao ang may ganito ring memorya. Parang may ibang version ng nakaraan sa isip ng marami. Dahil ito ang tinatawag na Mandela Effect. Base ito kay Nelson Mandela. Kasi naman, marami raw ang naniniwalang namatay si Mandela sa kulungan noong 1980s. May nagsabi pang napanood nila ang balita o tinuro raw sa klase. Pero walang katotohanan nito. Totoong nakulong si Mandela pero nakalaya siya at naging presidente ng South Africa hanggang sa pumanaw noong 2013. Matagal na panahon pa ang nakalipas pagkatapos ng taong sinabing namatay na siya. So, ano bang meron? Sabi ng science, hindi ganun ka-reliable ang memorya ng tao dahil madali itong maimpluwensyahan. Minsan, kapag may naririnig o paulit-ulit na iniisip, parang nagiging totoo na, kahit hindi naman. Halimbawa sa music video ni Britney Spears, kaya naman siya naaalalang naka-mic dahil sanay tayong nakakakita ng performers na may suot na headset mic sa mga concert or TV performance, lalo na noong 90s. At sa maraming parodies, Halloween costumes at memes, lagi siyang pinapakita na may suot na mic. Kaya kahit wala talaga siyang mic sa mismo music video, yun ang naaalala ng karamihan kasi yun na ang collective image na paulit-ulit na lumalabas at napag-uusapan. Kasi naman, di ba, kapag may nagkamali ng kwento tapos kumalat, parang nagiging fact na ito kahit hindi naman talaga totoong nangyari. Dahil hindi perpekto ang utak ng tao, may mga bagay na palagi niyong maaalala kahit mali. Number 4. Missing time. Nagpapahinga ka sa bahay mo, nakasandal ka sa sofa, nanonood ng TV at nag-i-scroll sa phone. Okay pa ang isip mo, napatingin ka sa oras, 10:20 PM na. Tapos, parang sa isang kisap mata, naging 11:05 PM na. Halos isang oras na ang lumagpas. What? Paano nangyari yon? Nasira ba ang orasan ng cellphone mo? O nag-travel ka sa future ng halos isang oras? May mga pagkakataon naman, pag nasa kusina ka, halimbawa,
naghuhugas ng plato, gising na gising pa. Pero bigla mo nalang mapapansin, ang dilim na sa labas. Akala mo sandali ka lang. Yun pala, ilang oras ka na palang abala sa paghuhugas. Napansin mo rin ba minsan habang nakikipagkwentuhan ka, bigla kang natahimik hanggang sa di mo na lang alam kung ano na nga ba ang sinasabi mo. Nalito ka na kung ano nga ba yung kwento at ano ba talaga ang gusto mong sabihin. Parang may na-missed ka na part at may nag-cut ng eksena na yun sa buhay mo. Ito pa, halimbawa, naglaro ka lang saglit ng video game. Isang match lang daw. Pagtingin mo sa orasan, hala, 3 hours na ang lumipas. Gutom ang nagpaalala sa'yo dahil nalipasan ka na ng dinner. Ano na nga ba ang nangyayari? May masasabi ang science dyan. Ito ang tinatawag na highway hypnosis. Madalas itong nararanasan ng mga nagdadrive ng matagal, lalo na sa mga boring o paulit-ulit na ruta. Pero hindi lang ito sa malalayong biyahe na nangyayari. Pati sa araw-araw mong routine, pwede rin. Kapag paulit-ulit ang ginagawa mo o walang gaanong nangyayari, minsan hindi na masyadong tinatandaan o nire-record ng utak mo ang experience. Parang automatic mode na lang. Kaya mahirap maalala ang nangyari pagkatapos. Sabi pa nga ng ibang eksperto, normal lang daw to. Yung brain natin, pinipili na lang isave yung mga moments na importante o interesting. Pero aminin mo, may mga pagkakataon talaga na nakakapanibago. May mga minuto o oras na parang may nangyari, pero hindi mo matandaan o ma-explain kung ano yun. Yung feeling na may na-miss ka at hindi mo kayang mabalikan. Number 3. Quantum Immortality. Nagmamaneho ka isang araw. May dumaan na sasakyan, sobrang bilis, halos di mo na agapan, muntik ka na. Ni hindi ka nakagalaw, pero heto ka pa rin, buhay na buhay. Mapapahawak ka sa dibdib mo, ramdam mo ang kabog ng puso mo. Kasi alam mong kung naiba lang ng kaunti ang pangyayari, tapos na sana ang kwento mo. Pero wala kang sugat, wala kang pasa, wala kang bali. Parang walang nangyari, parang na-rewind ang eksena. Tas na-play sa ibang version ng mundo kung saan safe na safe ka. Ito yung tinatawag na quantum immortality. Sa physics, may theory na tinatawag na many worlds interpretation ng quantum mechanics. Sinasabi dito, sa bawat event na posibleng mangyari, lalo na kung life or death, lumalabas daw ang iba't ibang version ng reality o mga timeline. Sa tuwing may chance na mamamatay ka, may alternate reality na buhay ka pa rin at ang consciousness mo, ayon sa theory na to, laging lumilipat sa versions ng sarili mong buhay kung saan safe ka at nagpapatuloy pa ang experience mo. Kumbaga, namatay ka sa ibang mundo pero nagpatuloy ang buhay mo sa panibagong mundo nang hindi mo napapansin. Hindi mo mararamdaman kung kailan natapos ang buhay mo kasi sa timeline na yon, hindi mo na siya mararanasan o maaalala. Sa perspective mo, parang wala lang nangyaring mali. Tuloy-tuloy lang ang buhay mo sa panibagong version na buhay ka pa. May mga totoong kwento ng tao na parang hindi nauubusan ng swerte. Parang may sapusa. Halimbawa si Frane Selak, isang Croatian na ilang beses nang muntik mamatay. Nahulog na sa ilog, na-discrash sa eroplano, na-aksidente sa bus at nasabugan ng kotse. Pero lagi siyang nakakaligtas. Sabi sa science, karamihan sa mga ganitong pangyayari ay naipapaliwanag ng adrenaline o yung sudden burst ng energy at alertness mo sa peligro. Automatic response ng katawan o mga kilos na ginagawa mo nang hindi mo namamalayan para makaiwas sa panganib. O minsan, swerte ka lang talaga. May ilan pang theory na sumusubok na ipaliwanag ang mga ganitong near-death moments. Pero sa realidad, may limitasyon ang buhay. Walang kasiguraduhan na may next timeline. At kung minsan, pakiramdam mo para may glitch. Yung akala mo dapat wala ka na, normal lang yan. Madalas epekto lang ng memory, perception o probability. Kaya ang pinakamahalagang gawin, mag-ingat! Number 2. Doppelganger. Habang naglalakad ka sa mall, may nadaanan ka sa kabilang side. Pagtingin mo sa isang side, parang may familiar. Nakakatakot ang nakita mo. Hindi naman multo pero parang ikaw mismo. Parehong suot, parehong ayos ng buhok, pati galaw mo, kuhang-kuha. Para kang nananalamin. Natulala ka at napatanong kung reflection lang ba ang nakikita mo o baka naman kaya isa itong prank. Pero bago ka pa makareact, napatingin din siya sa'yo, diretso sa mga mata mo at kumpara sa'yo, mas mukhang alam niya kung ano nangyayari. Matagal nang may ganitong mga kwento. Yung iba, tinatawag itong bad omen, katulad ng nangyari kay Abraham Lincoln.
Nabanggit ni Lincoln na nakita raw niya ang sarili niya sa salamin. Dalawa ang reflection. Isa yung normal niyang itsura at yung isa maputla at parang multo. Kinuwento pa niya ito sa asawa niya at sinabi raw ng asawa na baka masamang palatandaan ito. Ilang araw lang ang lumipas, doon nga siya pinaslang. Nakakatakot man pero may paliwanag ang science dito. Minsan, epekto lang ng pagod, stress o kung may pinagdadaanan ng utak natin. May tinatawag na oroscopic hallucination kung saan parang may nakikita kang duplicate ng sarili mo. Pwedeng resulta lang ng pagod, trauma o kakaibang activity sa utak. Hindi ito paranormal, hindi rin magic. May medical studies na nagpapatunay na posibleng ang mangyari ito. Pero kahit may paliwanag, hindi maiiwasan na minsan weird pa rin sa pakiramdam. Parang hindi simpleng guni-guni. Minsan, parang may sariling intensyon yung nakita mo. Kaya kung sakali mang may makita kang parang ikaw na ikaw, makinig ka sa instinct mo. Baka yun pa ang magsilbing guide mo kung ano ang dapat mong gawin. Number 1. Deja Vu. Naalala mo pa ba yung music video ni Britney Spears na Oops, I Did It Again? Siyempre naman, red jumpsuit, nasa space station at yung signature na dance moves ni Britney, iconic di ba? Pero ito, sa pagkakaalala mo, ano ang itsura niya habang kumakanta? Kung maaalala mo siya na may mic sa bibig para sa concert, nako, naman, oops, I did it again. Ano, para ba kayong na deja vu? Ang deja vu ay pangyayari sa buhay mo na parang paulit-ulit. Yung feeling na isang sitwasyon ay nangyari na dati. Kahit ngayon mo lang ito, totoong naranasan. Halimbawa, isang araw papasok ka sa trabaho. Tapos may dalawang babaeng naglalakad sa harap mo at bigla mong naisip, parang nakita ko na to dati ah. Pero hindi mo matandaan kung saan at kailan. At hindi mo rin alam kung napanaginipan mo lang, naaalala mo lang, o talagang nangyari na noon. Basta ang pakiramdam mo, pamilyar na pamilyar. Parang naulit ang eksena, kahit alam mong imposible. Ayon sa science, nangyayari ang deja vu kapag ang isang sitwasyon sa present ay may pagkakahawig sa past. Kahit hindi mo na ito eksaktong maalala, nagmumukha itong glitch sa utak. Bigla kang nakakaramdam na parang pamilyar ang nangyayari, kahit wala namang dahilan. Sa mga pag-aaral gamit ang hypnosis at virtual reality, napansin ng mga scientists na kapag may maliit na detalye ngayon na kapareho ng isang lumang memory, doon kadalasang lumilitaw ang deja vu. Kahit hindi mo mismo napapansin kung ano yung magkapareho, minsan maliit na detalye lang ang kailangan para maramdaman mong parang nangyari na to. Sa madaling salita, normal lang ito. Para lang itong paraan ng utak mo para maghanap ng patterns sa paligid. Sa mga ganitong glitch moments, mapapaisip ka talaga, paano kung tulad sa glitch in the Matrix, may mas malalim na sistema na humahawak sa lahat? O baka naman, sa mundong ito kahit ang imposibleng mangyari ay posibleng mangyari. At minsan, napapansin natin yun sa mga simpleng pangyayari sa araw-araw. Bukas pa rin ang usapan tungkol sa maraming posibilidad, pero hindi natin pwedeng baliwalayin ang paliwanag ng science, lalo na pagdating sa utak, na hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubusang nauunawaan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell